Noong sinasabi kahapon na may balita, girl, na may feelers daw at nabanggit yung mga pare. Oo nga, pinadaan daw sa pare. Pero kaibigan ng hindi ko alam kung ilang layer, no, yung pinagdaan ng informasyon. Although, kasi nga po ang atin dito is gawin nyo na po ang lahat na magagawa po ninyo sa gitna po ng kapangyarihan po at laki ng inyong intelligence fund para po mapauwi si Saldico. Kasi hanggat yan po ay nandidiyan sa labas, hanggat yan pong starring na yan ay hindi umuwi dito, may pati si Ginoong George Barcelon sinasabi niya nasa abroad pa Kakakansela lang daw ng yes. passport. Yun ang binabanggit Ngayon niya. lang kinasila ang passport, etc. Kasi tayong lahat, inaabangan po itong taong ito. At meron kasi siyang ganun din po, no? Chop-chop na paglalahad ng informasyon. Hindi ko alam kung dyan ba humugot ng inspirasyon tong isa na nagcha-chop-chop di ba? Ng chop-chop ng kanyang informasyon. Tuloy ngayon, wala naniniwala sa kanya. Mahirap yung gano'n. Oo. Naalala ho ninyo by episode 1, May episode 2. episode 2. Tapos napagod na yung tao. Anyway. Opo. Ang sinasabi po, idadaan daw sa pare. Ako, nabuhayan ako ng loob doon sa punto ng, talaga po. Kasi, mga kapatid, hindi naman po sa anuman, pero nung pinakikinggan ko, yung kwento nitong si Yusek Roberto Bernardo, doon sa tinanong siya tungkol sa bakit ba napasok sa eksena itong si General Nicolas Torre na ngayon po ay nagsasabi na hindi ko pinipirmahan yung aking retirement yung kanyang optional retirement, another controversy yon. Di ba't natanong siya, ba't ba pumasok sa eksena si General Torre? Na hindi na po Chief PMP daw at that time. At di na rin po si IDG Chief kasi nga floating siya. At ikinuwento nga niya yung encounter na iyon. Ang sinasabi nitong si Roberto Bernardo, doon ako nakapag-isip-isip din. Ano sinabi niya? Kasi po, naandoon po ako at nakipagpulong po ako kasama ko po ang aking mga anak sa aking pong spiritual advisor. Yan ang napakalaking bagay. Sorry po, magpapasintabi lang po tayo sa inyo pong mga paniniwala o sa ating pong kinabibilangan po na anumang pong sekta. Kasi yung sinasabi niya is pare na kanyang spiritual advisor. So, ang akin lang naman, kasi hindi nga niya binabanggit yung pangalan ng pare, di ba? So, siya ay pumunta doon at humingi siya ng guidance. Humingi siya ng payo. Ang aking presumption dito, gaya po noong, kasi nga kaninang umaga gusto kong makontak si Jun Losada para nga sana makapanayan po at mahingian po ng kanyang personal experience. Si Jun Losada po, nung panahon na siya ay nagdesisyon na umuwi sa Pilipinas at siya po ay ibiniyahe at mabutit nakaligtas, doon po humingi yan ng sanctuary sa mga madre. Okay. Yun po ang simula na, yung pong guidance na ibinigay sa kanya ng kanyang mga naging spiritual advisors. So naalala ko that time, ang payo sa kanya is to tell the truth. Magsabi na lamang ng lahat ng katotohanan. Paano po yung mga kwento na wala akong sapat na ebidensya? Hindi, basta sabihin mo ang totoo. So siguro nga po dito si Roberto Bernardo, nung napayuhan ng kanyang spiritual advisor, sinabihan din siya na sabihin mo ang totoo. Speak truth to power. Ika nga po, mga kapatid, hindi po ba? Sabihin mo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kasi nga, ang prinsipyo dyan, dito hong mga nagbibigay po ng ganyang pong uri ng payo ay the truth will set you free. Yan din ang sinabi
nitong sila June Losada, that sabihin mo na lahat ng katotohanan. Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan ng isip. Kumbaga, pinauubaya mo na kung ano ang mangyayari after that. Kaya nga po, dito, nung akin napakinggan yan, sabi ko, ay kaya pala. Most likely, yung kanyang advisor nagsabi sa kanya na, sabihin mo na ang lahat ng katotohanan. Kaya nga nung nagkaroon ng hearing ng Blue Ribbon, inaasahan ko sana po, doon naandoon yung Ulaybar at yung Ngu na nag-deny lamang at naandun po yung pong naghayag ng kanya pong nalalaman at personal knowledge, man lamang nagkaroon ng test of credibility kay Bernardo, di ba? Para bulaanan din yung simpleng denial lang na hindi namin kilala yan. Ay, hindi totoo yan. Ganun po kasimple. Kasi kung magkakaroon ng test of credibility, halimbawa, yung hihingi ka Rome ng detalye. Yun eh. Detalye. Sige nga, as sa iyong pagkakaalala, yung pag-deliver mo ka mo ng ganitong kalaking pera, detalye. Kasi po, ang taong nagsasabi ng katotohanan, balik ta rin mo man yan, yung kanyang memory, hindi po at hindi yan kukupas ng lubusan, magbabago-bago. Hindi mababago. Hindi po ba? Anyway, so walang nangyaring ganon ng test of credibility at tinanggap na lang, okay, ito sinasabi, denial, tapos ng boxing. Para din kay Bunuan. Anyway, tapos na yan. So ngayon, ang akin po lamang ditong pinupunto, yun ang kagandahan kay Roberto Bernardo. Sa akin po pagkakaunawa lamang ito dahil nga po sa kanya pong spiritual advisor. Na sana nga, ito rin po ma-encounter ng ibang mga sangkot dito. Kagaya po ni Curly at saka nga nitong kanyang misis. Sana po maka-encounter sila ng ganon. Kasi ngayon mukhang ang kanila pong kinahinatnan ay hindi spiritual advisor. Kung hindi legal advisor. Anong kaibahan ng legal advisor sa spiritual advisor? Well, yung legal advisor based on... Well, ayoko magsalita, baka may masaktan ako. Siyempre, pag legal advisor versus spiritual... Anong kaibahan? Siyempre, may intervention ni Lord yung sa spiritual advisor. Intervention ni Lord. Oo, so parang kung magbibigay ka ng payo, di ba, parang nakaangkla sa Sige. Diyos, mga ibibigay mong payo, yung totoo na. Hindi, mahirap mag-invoke ng Diyos eh. Mahirap mag-invoke nga. Alam mo, mahirap mag-invoke ng ganyan. Pero, ang sabi ko nga, spiritual advisor, yung sinasabi na, Ano? you tell the truth because the truth will set you free. Teka. Hindi, basic lang yan. Listen, okay? Okay. Si legal advisor. Spiritual advisor, you tell the truth. Because the truth will set you free. Okay? Alright. Kung legal advisor, itong sasabihin niya. Ano? Alright? Okay. If you tell the truth, the truth will put you in jail. So, kung ikaw si legal advisor, sandali lang. Hindi mo siya advise ng gano'n. Sandali lang. Di walang intervention ni Lord. Char! So, yung legal sandali lang. advice. So, kumbaga dali. Magkano ba ibabayad mo? Depende. Magkano ba bayad mo sa akin? Attorney, magkano ba usapan natin dito? Ganito, sige. Because if you tell the truth, you will go to jail. The truth will put you in jail. So, well, depende sa taktika ng abogado. Anong taktika? Kasi pwede naman kung ako abogado, pwede kong sabihin sa aking kliyente na well, if you tell the truth, you might go to jail. But if you tell the truth, yan din ang magiging rason kung bakit mapunta ka man sa jail, pwede kang ma-release sooner or later. Pwedeng ganon, pwedeng taktika. Pwede kang maging WPP. Pwedeng maging taktika. Depende talaga sa legal advice. Correct. Sige, so yun na nga. Dito po sa kasong ito, you tell the truth and then samahan pa po ito ng tama din pong guidance. Pwede pong
pakiusapan na pwede ba kami maging testigo. Yan. Oo. Diyan Kumbaga na- may paghahagil Okay. na nagaganap. Ngayon, dito ho papakasok din yung, okay, gusto mo maging testigo. Ano ang ating assurance na nagsasabi ka ng totoo din maliban sa mga kwento mo at patunay na ikay sincero? Doon napapasok yung sinasabi ng iba na nagsauli nga ng pera. Restitution kasama yon. Although hindi daw requirement yan. Ha? Oo. Hindi nga In requirement. fairness, sinabi din naman ng DOJ yan. Oo. Hindi yan. Pero para mapakita... Pero idol mo talaga si Alin? si Prosek Padulyon, di ba? Oo. Talaga. In fairness naman talaga to him. Pero para mapakita Okay. na sincero ka na maging parte ng Witness Protection Program, ang ilan pinapakita, magbabalik ako para ito. Para malaman nyo na nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Ibabalik ko kahit papano yun natitira dito. So, kagandahan po dito sa nangyayari nga so far po naman doon sa mga nagsauli na po ng pera, una, naramdaman mo na yung kanila pong pagiging nagkaroon ng kahit papaano po, bagamat hindi daw ho ito yung kabuuang halaga. Kung susumahin mo yung mga ninakaw na pera, meron pong papapakita ng kanila pong kagustuhan na magbayad, magbigay ng bahagi ng kanilang kinulimbat. Kahit papaano po, meron pong kumbaga, good faith na matatawag. Kahit papaano. Correct. Kasi nga sinasabi, barya lang yan eh. Oh, porke ba nagbalik na, wala nang barya kasalanan. Hindi naman ganon. Kumbaga, kapag gumawa ka ng, kung gusto mo maging witness, bukod sa pagsasabi ng totoo, eto pa, para maniwala kayo sa akin lalo, ibabalik ko pa yung iba sa nandidito pa sa akin o nandito pa sa akin ngayon. Kesa naman sa wala kang ibabalik, di ba? Okay, so ngayon, Oo. ito ho mga kapatid rin naman, ang kainaman pala dito, lumalabas ngayon, maganda nga rin talaga na hintay mo muna magsauli yan. At sa pagsasauli niyan, kasama na doon sa Memorandum of Agreement at nabahagi po ng lalabas na sinumpang salaysay. Nagsauli ka ng pera na ninakaw mo, maaring hindi pa kompleto yan, pero nagsauli ka ng pera, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng umatras. Kasi mahirap yung ikaw masyadong magulang, gusto mong maging testigo ng estado, hindi ka magsasauli ng pera. Hindi. Pasok niyo muna ako sa WPP. Tsaka natin pag-usapan niya kung magsasauli ba ako ng pera o hindi. Di ba? Pasok niyo muna. Sigurista ang gulang eh. Siguro yung kanyang legal advisor, medyo ganun nga ang takbuhan ng kaisipan, no? If you tell the truth, you will go to jail. Di ba? If you tell the truth, sayang ang pera mo ninakaw. If you tell the truth and then you return the money, you will go to jail. So then, don't tell the truth. You just give it to me. I will make sure you will not go to jail. So mga kapatid, ang gulang, yung palang kagandahan dito, yung magsauli ng pera at mag-affidavit na nagsasauli ng pera ninakaw kasi hindi na siya makaka-atras. Kasi magbago man siya, mag-retract man siya, Ng statement. sino ba namang siguro yung talagang super corrupt na lang na Sandigan Bayan Justice o talagang Parang ang hirap lusutan ng ganun eh, no? Kasi nagsauli ka na ng pera eh. Oo eh. hindi- Tapos bigla ka magre-retract na, hindi ko po ginawa yan, hindi po totoo yan. Nagsauli ka na. saan galing to? Yan. Ano to? Pamasko mo sa amin? Pamasko mo sa taong bayan? Hindi ba? Parang ang hirap ng baguhin pag may kasamang pagsasauli ng pera. Ang ganda rin, di ba? Kung ito ho ay strategy po nila Prosec, saludo ho kami sa inyo. Oo nga naman, ano? Ang ganda pong kaisipan yan. Paano ka aatras? Nagsoli ka na ng pera hundreds of millions pa. Kumbaga, no turning back. Ito No hong si turning back. Bernardo po, mga 1B daw po ang sinasabi na ibabalik. Although meron siya na ibalik, hindi pa po ito, maliit na halaga po lamang ito. Kaya nga tuloy, ito ho si Curly, nung hearing, balikan lang natin yung kanya sinasabi. Kung bakit daw po naman, ano ang logic niya? Ano ho ang talino niya kung bakit niya ayaw po mag-restitute, ayaw magsauli ng pera na kanilang kinulimbat. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po.
So parang kami po yung ninakawan. Hindi nga, di ba? Yung sabi niya. Parang modern day Parang kami na po yun. pagnanakaw. Kasi ho, pag, ang pinanggagalingan nito, yung debate ng kailangan ba nilang magsauli muna ng perang ninakaw nila. Bago sila i-admit sa WPP. Bago sila ipasok. Oo. So sinasabi niya, parang kami ninakawan. Parang Parang modern day na pagnanakaw. pagnanakaw. Na ika niya ulit, pakinggan natin. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Nakita mo, klaro yan ha? Yung nakaw ba? Yung nakaw ba? Siya ba ang magbibigay ng pera sa ninakawan niya? Oo nga naman. Ang laking insulto sa atin yan. Ninakawan tayo, tapos isasauli namin yung pera ninakaw sa inyo? Alam mo, ano kayo, ano kami, tanga? sa kakapaulit-ulit natin itong audio niya, doon lang natin na-realize na may point siya. Kasi nung una, nung napakinggan niya ng mga senador, pati ng iba, parang, uy, napakapit daw sila, mapapabalikwas pa daw sila doon sa kanilang mga Pero upuan. Pero, kung iintindihin yung mabuti, may point. Dahil ang sabi, ano ulit? Oh, pakinggan natin Pakinggan na nyo. lang. Oh. Malalaman nyo kung anong ibig niyang sabihin sa kanya pong mga nasabi sa Blue Ribbon Committee hearing. Narito, pakinggan muli. Curly, pasok. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Kita mo? Okay, ganito ha. Simplify natin. Ninakawan kita. Oo. Ninakawan kita. Ninakawan mo ko. Ninakawan kita. Tapos yung ninakaw ko sa'yo, Ibabalik mo sa akin. babalik ko sa'yo? Oo. Medyo ganon. Oo. Yun, mahina lang tayo umintindi. Ano ba? Baka mahina tayo umintindi doon sa sinasabi niya. Ha? Oo. Ninakawan mo ko, tapos ibabalik mo sa akin yung ninakaw mo? So pagbalik mo sa akin na ninakaw mo, mabait ka na? At magte-thank you ba ako sa'yo? Ha? Na para bang ikaw pa ang biktima? Eh ikaw nga ang magnanakaw, Ted Filon. Ninakawan mo ko eh. Bakit mo nga naman ibabalik sa akin ang ninakaw mo? Diba? Naintindihan na natin ngayon, ano? Wow. Bilib ako sa advisor nito, sa legal advisor nito. Baka on his own yun. Ha? On his own. Ba, ewan ko lang.